Meron pong mga analyst na nagsasabi na ang tariff war na pinasimulan ni Pangulong Donald Trump ay maaaring magpahina sa halaga ng US dollar. Pero ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? At higit po sa lahat, anong mga crypto tokens ang dapat po nating bilhin sa ganitong sitwasyon? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, umpisahan po natin sa kung ano po ang Trump tariff war at paano po ito nakakaapekto sa US dollar. Ang tariff war ay isa po itong uri ng economic policy kung saan nagtataas ng buwis o tariff ang isang bansa sa mga inaangkat nitong produkto mula sa ibang bansa. Sa kaso po ng US, si Pangulong Trump ay nagpatupad ng mas mataas na tariff sa mga product mula sa Mexico at saka Canada. Dahil dito, lumakas ang pressure sa ekonomiya ng Amerika na nagresulta sa pagbaba ng halaga ng kanilang currency kung saan ay ang US dollar. Ayon po kay Ginoong Peter Schiff, isang kilalang financial analyst, ang tariff war na ito ay hindi makakabuti sa US dollar. Batay po sa kanyang pagsusuri, ang halaga ng dollar laban sa euro ay nasa pinakamababang antas mula noong December 10. Samantalang laban naman sa yen, ito po ang pinakamababang halaga mula pa noong October 9. Ibig sabihin, humihina po ang purchasing power ng dollar na maaari pong magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga imported goods sa Amerika. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ng paghina ng US dollar sa crypto? Kung humihina po ang isang fiat currency tulad po ng US dollar, madalas na nagiging alternative store of value ang cryptocurrencies. At bakit? Ito po ay dahil ang mga crypto tulad ni Bitcoin at iba pang digital assets ay hindi nakatali sa isang partikular na bansa o ekonomiya. Kapag nawawalan ng tiwala ang mga investors sa traditional fiat currency, lumilipat po sila sa crypto upang protektahan ang kanilang yaman. At dahil dito, maraming eksperto ang nagsasabi na ito ang perfect opportunity para bumili ng crypto habang mababa pa ang presyo nito. Ang market dip na nangyayari ngayon ay isang pagkakataon para makabili ng tokens bago po ito muling tumaas ang halaga. Ngayon ay ano po ang tatlong pinakamagandang crypto tokens na bilhin ngayon? Dahil sa sitwasyon ngayon, maraming crypto analyst ang nagsasabi na may tatlong pangunahing tokens na dapat pagtuunan po ng pansin ng mga investors. Ito po ay ang Bitcoin, Solana at XRP. Alamin po natin kung bakit sila ang top pick sa panahon ng Trump tariff war. Umpisan po natin yan kay Bitcoin. Si Bitcoin ang tinaguriang hari ng crypto at ito po ang may pinakamalaking market cap sa lahat ng digital assets. Isa sa mga dahilan kung bakit ito magandang bilhin ngayon ay dahil ito ang pangunahing crypto asset na kinukonsidera para sa US Strategic Crypto Reserve. Ibig sabihin, posibleng palakasin ng gobyerno ng Amerika ang paggamit nito sa kanilang economic strategy. Bukod dito, patuloy po ang pagtaas ng adoption ni Bitcoin ng mga malalaking kumpanya tulad po ng MicroStrategy, BlackRock at iba pa. Sa kasalukuyan, bumaba ang presyo nito sa 82.8K. Kaya't ito ang isang magandang pagkakataon para bumili bago ito muling tumaas. Pangalawa ay si Solana. Si Solana naman ay patuloy na umaani ng atensyon dahil sa kanyang mabilis na transactions at murang fees. Maliban dito, sumisikat ang mga meme coins sa Solana ecosystem na nagpapataas ng demand para sa kanyang native token. Isa pang dahilan kung bakit ito magandang bilhin ay dahil posible itong isama sa isang Solana ETF. At higit sa lahat, ito po ay kabilang sa mga crypto na nais isama sa US Strategic Crypto Reserve. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang pag-aaral ng volatility nito bago mag-invest. Pangatlo ay si XRP.
Si XRP ay isa sa mga pinaka-pinag-uusapang crypto assets ngayon, lalo na sa larangan ng cross-border payments. Sa kasalukuyan, ang presyo po nito ay nasa $2.31 at maraming analyst ang naniniwala na mas tataas pa ito dahil sa patuloy na adoption ng financial institutions. Isa pang malaking factor ay ang posibilidad na ito ay maging bahagi ng isang crypto reserve ng US government. Dahil dito, maraming investors ang nakatingin kay XRP bilang isang long-term investment. At ayan, ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Bilang mga Pinoy crypto traders at investors, may ilang makahalagang bagay tayong dapat isaalang-alang sa epekto ng Trump tariff war sa crypto market. Una ay ang pagkakataon para bumili sa mababang presyo. Dahil sa market dip na dulot po ng economic uncertainty, maaaring samantalahin po natin ang mababang presyo ni Bitcoin, Solana at XRP bago po ito muling tumaas. Pangalawa ay ang pag-iwas po sa fiat depreciation. Ang paghina po ng US dollar ay may indirect effect sa iba pang fiat currencies. Kasama na po dyan ang Philippine peso. Ang paglalagay ng pondo sa crypto ay isang paraan para maprotektahan ang ating assets mula sa inflation. Pangatlo, mas maraming global adoption ng crypto. Habang humihina po ang fiat currencies, mas maraming tao at institutions ang lumilipat sa digital assets na maaari pong magpataas ng demand at presyo ng crypto sa hinaharap. Ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa panahon po ng economic uncertainty, mahalaga po ang tamang desisyon sa pag-i-invest. Ang Trump tariff war ay maaari pong magpahina sa US dollar, pero sa kabilang banda, nagbubukas po ito ng oportunidad para sa crypto market. Si Bitcoin, Solana at XRP ay ilan po sa mga top choices ng mga eksperto dahil sa kanilang matibay na use cases at global adoption. Pero tandaan, bago mag-invest, laging magsagawa ng masusing research at huwag pong maglagay ng pondo na hindi mo kayang mawala. Ang crypto market ay volatile, pero kung matalino at maingat kang mag-i-invest, maaari itong maging isang malaking pagkakataon para sa financial growth. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.